Umarap na sa Senado ang ilan sa mga rumesponde nang malunod ang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagpaliwanag naman ang isang rescuer kaugnay sa naging payag niyang itigil na muna ang CPR kay Baterbonia. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mahigit isang linggo bago gunitain ang ika-40 araw ng pagpanaw ng student-athlete ng Ateneo na si Rene Baterbonia o mas kilala bilang Bobet. Mistulang hardin na sa dami ng mga bulaklak ang kanyang puntod sa Talacogon, Agusan del Sur. Habang patuloy na dinadalaw si Bobet ng mga nais magbigay-pugay, naging sentro sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang mga pangyayaring humantong sa pagkasawi ni Bobet at teammate niyang si Divine Adili mahigit isang buwan na ang nakaraan. Ilan sa mga inimbitahan sa Senate inquiry ang mga unang sumaklolo sa mga biktima. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Dipakulaw, buong taon naka-red flag o di ligtas languyan ang bahagi ng dalampasigan kung saan nalunod ang dalawang atleta. Actually, talagang hindi nire-recommend na magkaroon ng swimming activity doon sa lugar dahil delikado nga. Ngayon, kung halimbawa man magkakandak ka ng swimming activity, dapat you equip yourself with proper PPEs. And sana meron kang bantay. Sa isang deleted post ng Dipakulaw DRRMO noong June 8, makikita na naka-green flag ang beach. Ibig sabihin, ligtas maligo roon. Pero paliwanag ng LGU. Pero ma'am, upon checking noong June 8, naka-green flag. Si Pag-asa. Si Pag-asa po. Yes, si Pag-asa naka-green flag. Pero yung kami doon sa bahagi na po na yon, talaga hindi ko inaalis na red po yon. Iginiit naman ng team leader na si Chris Angeli Librero na malalaki ang alon ng malunod ang student athletes. Nagpaliwanag din si Librero kaugnay sa pagpapatigil niya di umano sa pagsasagawa ng CPR kay Bobet. Ginawa raw nila ang lahat para iligtas ang Ateneo players. Panandalian lang naman po yon para po mabilis po naming mailipat po yung katawan po nung nalunod sa safe na area, which is po doon naman po tutuloy po yung pag-CPR hanggang makarating po ng ospital. Naging emosyonal naman si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap na muling humingi ng tawad sa mga pamilya ni Baterbonia at Adili. Kinundi na rin niya ang paglaganap ng disinformation na anyay lalong nagpapalalim sa pagdurusa ng mga biktima at kanilang mga pamilya. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Ayon kay Senator Bam Aquino, titignan ng komite ang mga umiiral na patakaran ng Department of Education at Commission on Higher Education kaugnay sa mga alituntunin na ipinapatupad sa larangan ng sports at athletics. Sinabi rin ng DepEd na tinitignan na nila ang paglalagay ng mas mahigpit na pamantayan sa coaching at training ng mga student-athlete upang maiwasang maulit ang trahedya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.